So, good morning mga mi. So, ayan. Fiflex ko lang yung aking buhok. Na-stress na talaga ako sa buhok ko. Actually, kay gising ko lang. Kay gising lang namin. So, ayan. Ayan yung dalawa kong chikiting. Naglalaro sila. Tawa ng tawa isa kong anak ng bunso. Kasi nilalaro ng ate niya. Ang sarap lang pakinggan yung tawa niya. So, dinikit ko na lang din yung higaan niya ni Dana at saka yung naglagay pa ako ng bed sa sa baba para in case na hindi mahulog yung anak ko. So, dito na tayo sa kitchen at magpe-prepare na tayo ng breakfast ni baby. So, yun guys, adyan pa yung aming Christmas tree. So, hayaan nyo na. So, nilalagay ko siya sa kanyang upuan. Kaso ayaw niya, umiiyak siya. So, kinarga ko na lang siya ulit. So, yung ginawa ko, karga-karga ko na lang siya habang prepare ko yung kanyang pagkain. Yan, lagay ko yung kanyang plato. Kinuha ko yung plato niya, lagay ko sa table. And then after, pumunta ako dyan sa lababo. Hugasan ko yung mukha niya, punasan ko yung mukha niya, tsaka yung kanyang kamay. What? Hugasan ko. Hinuhugasan ko yung kanyang tsaka pinupunasan ko ng tissue. Tissue yung pinupunas ko. Pag hinihilamusan ko siya. Actually, hindi lang siya. Ako, pag naghihilamos ako, gumagamit talaga ako ng tissue. So, ang galing lang ng aking, tracking 360, face tracking. Ang galing niya lang sumusunod. So, ayan. Kuha lang ako ng kanyang Cerelac. Cerelac yung kasi yung sabi ng ng doktor niya na wag ko muna siya i-prepare ng kahit anong pagkain or Cerelac lang daw. Cerelac lang muna yung mas okay na i-prepare sa kanya. Dalawang spoon lang din naman yung pinipare sa kanya na Cerelac. Minsan, nauubos niya yan. Minsan, hindi. Siguro, busog. Kaya hindi niya nauubos. Sa pagigising niya, nagbimilk pa siya. And then, after few minutes, yan, pinapakain ko siya ng Cerelac. Tapos, lagyan ko lang siya ng hot water. Yung Cerelac. Tapos, yan. Kakain na siya after. So, nilagyan ko ulit ng tubig kasi kulang. Tapos sinalo-halo ko na siya hanggang sa mag-okay yung kanyang mixture. Ma-mix ko ng maayos. Yung kanyang texture maging okay. So, medyo nahirapan talaga ako dyan kasi karga-karga ko siya habang prepare ko yung kanyang food. Kasi, medyo maano na rin kasi. Actually, si baby, na siya, 10 months, mag-11 months na siya. Baka sabihin nyo, bakit hindi pa siya naglalakad? Oo nga, yung first baby ko, tsaka second baby ko, ang maaga sila naglakad. 9 months pa lang naglalakad na sila. Pero ito yung bunso ko. Bunso ko na talaga to guys. Yung bunso ko, hindi talaga siya, maagang naglakad. Parang, siya, late siya, late. So, hindi ko naman siya pino-force. Pero, tinatry ko pa rin na ilagay siya sa walker. Minamassage ko naman yung legs niya every morning. Tapos, yun, ilalagay ko siya sa walker. Nung una, ayaw niya sa walker. Hanggang sa, nag-okay na, nasanay na siya. So, yan, nilalagay ko siya sa kanyang upuan. Umiiyak siya, ayaw niya. Ayaw niya talaga. So, wala akong magawa. So, kargahin ko na lang din siya ulit. Yan.
May time talaga na ganyan siya. May time siya na ganyan. Ayaw niya magpalagay sa kanyang walker sa kanyang upuan. Kasi nagkakain ko lang siya. Or kasi inaantok pa talaga to. Ginising kasi siya ng ate niya eh. Minsan yung ate niya. Yung ate niya, pag nagising ng maaga, ayan, ginigising niya yung kapatid niya. So, kawawa naman yung kapatid niya, diba? Hindi ko naman malayan kasi ako, may ginagawa ako niyan. So, yan. Pinapakain ko na siya. Binubulok ko muna yung pagkain niya bago kain siya kunti lang naman, kunti lang yung kinakain niya. Mga ilang subo lang yan. Ilang subo lang kakainin niya. Kasi busog pa talaga siya that time kasi pinadidig ko siya tapos yun, prepare ako ng breakfast niya. Si ate niya, nanonood yan si ate niya ng TV. Ayaw pa niya ate iba kasi yung gusto ni ate, gusto niya ng egg, breakfast niya egg, ganyan. Laging egg. Iwan ko sa bata na yan. Kakainin niya, egg lang, egg. Minsan walang kanin, minsan mayroon. Iwan ko ano bang trip nito yung pangalawa kong anak. Tapos kung magluto naman ako ng tuyo, kakain siya, tuyo. Tapos may kasamang itlog, kakain yan siya. Tapos kain siya ng kanin. Pero pag yung ulam hindi tuyo, hindi siya kakain ng kanin. Anong trip ng bata na to? Minsan nagre-request yan siya, gusto niya ng orange, gusto niya ng apple, ganyan. Yung pangalawa kong yun lang din yung kakainin niya. Yung prutas na yun. Tapos hindi yan siya hindi siya magkakain. Kakaiba siya, kakaiba. Kaya hindi ko na-stop yung pagmi-milk niya kasi syempre 3 years old pa lang naman din siya. So, kinontinue ko lang muna yung pag-inom niya ng gatas. Baka sabihin niya, ba't nagbi-milk pa yung anak mo na pangalawa, 3 years old na siya. Yun nga po, kasi picky eater siya. Kaya kinontinue ko lang siya sa pag-milk. So, habang nag-voice over ako, yung isa naman dito na anak, yung bunso ko, gusto niyang maglaro. Gusto niyang tumayo kami. Gusto niyang tumayo. Ay, naku. So, ganito. Mag-voice over. Ay. So, yan. So, ayaw niya nang kumain. Baka magtatanong kayo, ba't ko ginagamitan ng wipes yung kanyang mouth? Okay naman yung wipes, mga mi. Depende lang kasi yun, hiyangan kasi yun. Siya, okay naman sa kanya yung wipes. Pinupunasan ko talaga yung mouth niya ng wipes. Tsaka hindi naman nag-i-irritate yung mukha niya. Oo, sensitive yung ko, pero sa wipes, okay naman siya. Hindi naman yung niya, mukha niya. Tinuturo niya, gusto niya tubig. Ayaw niya na kumain. Ayan, tapos na siya kumain. Hi! Ang cute-cute naman ng baby na yan. So, tapos na siya kumain. Yun lang, kunti lang yung kinain niya. So, ang galing ng tracking 360 camera.